Sa ibang balita, tiniyak ng Senado na isusulong ang mga panukalang batas na inirekomenda ng gabinete ni Pangulong Aquino na inaasahang magpapalakas sa pagnenegosyo sa bansa. Ayon kay Senador Franklin Drilon, tiwala sila na ang mga hakbang ng administrasyon ay makakatulong upang sugpuin ang kahirapan sa bansa. Si George Bandola sa detalye. Nangako si Senator Franklin Drilon na isusulong ng ika-16 na Kongreso mga panukalang batas na magpapalakas ng pagnenegosyo sa bansa para masolusyonan ang kakulangan ng trabaho at mabawasan ang bilang ng mga mahihirap. Sa pag-aaral ni Drilon, kakailanganin ng Kongreso ng 2 taon para matupad ang mga hangaring ito alinsunod sa plataporma Aquino. We have to improve our policy framework to attract more investments, achieve our inclusive growth target, meaning lower the unemployment rate, meaning lower the number of families who will consider themselves poor. Inisa-isa ni Drilon ang mga panukalang batas na maaaring mauna sa kanilang agenda. Mga batas na magpapalawig ng incentives o pabuya para sa mga natatangi at malalaking negosyo, pagbabantay kung paano ginagamit ang mga incentives na ito, pagpapalakas ng Build, Operate, Transfer Law para makaagapay sa mga PPP projects, pag-aalis ng mga restrictions sa ilang probisyon ng Foreign Incentives List, pagpapalakas ng banking sector, pagpapabilis ng pagpapato ng katarungan at pagpapatibay ng batas para maselyuhan ng tuluyan ng kapayapaan sa Mindanao. Wala naman sa prioridad ng Senado ang charter change dahil ayaw din itong isulong ng ehekutibo. President Noynoy is not convinced that we need a charter. That is why I enumerated all those economic laws which, short of charter, can provide the environment of a better investment climate that the charter seeks to achieve. Para sa Telebisyon ng Bayan, George